sa patuloy na salungatan ng Israel at Hamas. Ang Israel Defense Forces ay patuloy na nagsusumikap sa bawat timbang ng kanilang lakas. Isang malaking bilang ng mga militanteng Hamas ang napaslang o nasugatan. Sa ngayon ay isa-isa ang isang makabuluhang bilang ng mga punong tanggapan at kagamitan ng Hamas ay matagumpay na nawasak ng mga sundalo ng Israel Defense Forces. Tungkol sa pagbuo ng mga salungatan, ang Israel Army ay naglabas ng sumusunod na pahayag. Noong nakaraang araw, ang istruktura ng pamumuno ng Hamas sa hilagang Gaza Strip ay ganap na nawasak. Ang prosesong ito ay nakumpleto kamakailan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang napadpad sa aking channel, isubscribe mo na yan at pindutin na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga future uploads na kagaya nito. Natapos na ang pagbuwag sa military installation ng Hamas na matatagpuan sa hilagang Gaza Strip. Sa ngayon, ang mga miyembro ng Palestinian ay paminsan-minsan lamang na tumatakbo sa rehiyon nang walang anumang mga komander. Partikular na ito ay dahil sa katotohanan na isa-isa na nilang hinuhuli ang kanilang mga pinuno. Sa sandaling ito, ang pangunahing layunin ay lansagin ang Hamas sa gitnang rehiyon ng Gaza Strip, kasama ang timog na rehiyon ng Gaza Strip bilang sanggunian sa mga operasyong militar na isinasagawa para gibain ang Hamas sa gitna at timog ng mga rehiyon ng Gaza Strip. Ay sinabi ni Hagari na gagawin nila ito sa ibang paraan nang hindi nagbibigay ng anumang karagdagang detalye. Pagkatapos na nagpapatuloy si Hagari sa pagsasabing may malaking bilang ng mga militanteng naninirahan sa mga refugee camp na matatagpuan sa gitna ng Gaza. Ang malaking metropolitan sa paligid ng Canyones na matatagpuan sa timog ay dapat na magkakaroon ng masalimuot na network ng mga underground tunnel. Ayon sa kanya, si Benjamin Netanyahu ay nagsabi na sa araw na ang kanyang pamahalaan ay naglabas ng mga utos sa army na lipulin ang mga Hamas, na ibalik ang lahat ng mga bihag at tiyakin na ang Gaza ay hindi na muling magiging banta sa Israel. Hindi umano matatapos ang labanan hanggat hindi nagagawa ang lahat ng mga layunin. Ang mga anunsyo na ginawa ay nagpapahiwatig na ang Israel ay nakapuntos ng isang kahanga-hangang tagumpay. Tingnan muna natin kung ano ang naganap. Ang Israel Defense Forces at Shin Bet ay nagtulungan sa isang misyon ngayon na nagresulta sa Hamas na dumanas ng kahihiyan at hindi mabubura na pagkatalo. Ang Israel Defense Force ay nagsagawa ng pag-atake sa Gaza Strip at nagresulta sa pagkamatay ni Ismail Seraj, commander ng Nuseirat Battalion, at ng kanyang deputy na si Ahmed Wahaba. Si Seraj ay dati ring company commander ng puwersa ng Nukba ng Hamas at siya ay kasangkot din sa paggawa ng mga rocket. Ayon sa isang pinagsamang pahayag, kasunod ng pagpaslang sa dating deputy commander ng Nuseirat Battalion ng Israeli Defense Force noong unang bahagi ng linggo ng salungatan, si Ahmed Wahaba ay napromote sa posisyon ng deputy commander sa kanya. Bukod pa rito, ang pagpatay na naganap noong ikapito ng Oktubre sa Kibbutz Be'eri at iba pang mga nayon sa hangganan ay isinagawa ng Nuseirat Battalion na matatagpuan sa gitnang Gaza Strip. Ayon sa IDF, ang batalyon ay kasangkot din sa pagpapaputok ng anti-tank missiles at paglulunsad ng mga drone sa mga puwersang kumikilos sa Gaza nitong mga nakaraang buwan, dahil ang mga epekto ng digmaang ito ay naramdaman sa buong mundo. Lahat ay sabik para dito. Upang matapos, katulad ng sinabi ni Blinken, ang Estados Unidos ay nagnanais na ang digmaang ito ay matapos sa pinakamabilis na panahon. At pagkatapos ay nagpatuloy si Blinken sa paggawa ng sumusunod na deklarasyon. Sa kabila ng katotohanang nagkaroon ng labis na pagdurusa at pagkawala ng buhay, ito ay ang sukdulang kahalagahan na ang Israel ay nakamit ang mga lehitimong layunin nito sa pagtiyak na ang mga kaganapan sa ikapito ng Oktubre ay hindi na mauulit pagdating sa pagkamit ng layuning iyon na pinaniniwalaan nila na sila ay gumagawa ng malaking pag-unlad. Ang Hamas, ang tanging may pananagutan sa paghihirap
na dulot ng digmaan. Habang ito ay nangyayari, mahalagang tandaan na ang lahat, maging ang Hamas, ay nasa posisyon na gumawa ng mga desisyon na ang salungatan na ito ay maaaring nalutas noong Oktubre 8. Kung ang Hamas ay nagkaroong hindi nagtago sa likod ng mamamayan at kung ito ay sumuko, kung ito ay naglatag ng kanilang mga barel at kung ito ay nagpalaya ng mga bihag. Posibleng wala sa pagdurusa na ito ang nangyari kung hindi kumilos ang Hamas sa paraang ginawa nito noong ika-7 ng Oktubre at gumawa ng iba't ibang mga pagpipilian sa ibang pagkakataon. At saka kung gagawin ng Hamas ang mga hatol na ito ay maaaring matapos ito bukas. Ang Estados Unidos at ang mga lider na nakausap ni Blinken sa paglalakbay na ito ay pabor sa isang pinag-isang Palestinian Authority at isang landas patungo sa estado para sa Gaza at West Bank. Sinasabi ni Blinken, alam namin na ang mga tensyon sa pagitan ng United States of America at ang Houthi, isang rebuilding organisasyon na suportado ng Iran, ay patuloy na umiiral. Bilang tugon ng Estados Unidos at mga kaalyado nito ay nagbigay ng ultimatum sa mga Houthis. Sama-sama nating tingnan ang mga detalye ng huling babala na inihatid ng United States of America at United Kingdom at iba pang pangunahing kaalyado sa Yemeni rebel organization na kilala bilang Houthi Group. Ang babala ay dapat itigil ng grupong Houthi ang mga pag-atake nito sa mga international ships sa Red Sea, o kung hindi ay haharapin nila ang mga epekto ng patuloy na pag-atake ng Houthi sa Red Sea ay illegal, hindi katanggap-tanggap at lubhang nakakapanghina ayon sa pahayag na inilabas ang mga soberanong bansa. Kung ang mga Houthi ay patuloy na nagbabanta sa buhay ng tao, ng pandaigdigang ekonomiya, ang malayang daloy ng kalakalan sa mga kritikal na daluyan ng tubig ng rehiyon, sila ay mananagot para sa mga kahihinatnan na sinabi ng mga otoridad na ang militar ng Estados Unidos ay nagpaplano ng iba't ibang mga opsyon para sa pagtama sa rebuilding grupo na suportado ng Iran kung magpasya ang United States, United Kingdom at iba pang mga bansa na gumamit ng puwersa. Maaaring kabilang sa mga potensyal na target ang mga launcher para sa mga anti-ship missiles at mga istruktura ng drone na nagtatarget sa mga infrastruktura tulad ng mga pasilidad ng radar sa baybayin at mga pasilidad sa imbaka ng munisyon. Noong Martes, ang Danish shipping company na Maersk ay inihayag na ito ay umiwas sa ruta ng Red Sea na nagkaroon ng epekto ng mga Houthi sa ekonomiya ng buong mundo sa paligid ng 15% ng padaigdigang kalakalan sa maritime na dumadaan sa Red Sea. Kabilang dito ang 8% ng pandaigdigang kalakalan ng butil, 12% ng langis na kinakalakal sa pamamagitan ng dagat at 8% ng liquefied natural gas trade sa mundo. Ayon sa magkasanib na inilabas na pahayag na ang United States of America at United Kingdom ang mga puwersang nagtutulak sa likod ng inisyatiba na maglabas ng bagong internasyonal na babala laban sa mga diplomat ng Houthis, ay pinag-uusapan ang teksto sa loob ng ilang araw upang palawakin ang bilang ng mga estado na handang makibahagi sa ideya ng pag-isyu ng ultimatum. Mula sa K-shipping nations ay hinarap ni Pangulong Biden at ng kanyang national security team noong magkita sila sa araw ng bagong taon upang suriin ang mga alternatibo para sa panghinaan ng loob ng mga pag-atake ng Houthis sa Red Sea. Ang Eisenhower Aircraft Carrier Battle Group kasama ang mga karagdagang hukbong dagat mula sa mga barko ng Estados Unidos, mula sa United Kingdom at mga barko mula sa ibang mga bansa ay kasalukuyang naroroon sa rehiyon mula pa noong ika-19 ng Oktubre. Ang Estados Unidos, ayon sa American Intelligence, ang mga sistema ng armas na ito ay dinisenyo ng Iran. Ang Houthi ay nagpahayag na ang kanilang pag-atake ay isang tugon sa digmaan na nagaganap sa Gaza sa pagitan ng Israel at Hamas. Sinabi rin nila na sila ay mabilis na sumasama sa labanan mula sa kung ano ang nakikita natin na ang Israel ay hindi titigil sa pagkikipaglaban nito laban sa mga Hamas. Ano man ang mga kondisyon,
sa kasalukuyang landas ng Hamas ay mapapawi sa lahat ng panahon bilang resulta ng napakalaking pag-atake ng Israeli na ito. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, ay pindutin lamang po ang like at mag-subscribe at magkomento na rin kung ano sa inyong palagay ang pakikiisa ba ng US at UK sa Israel para sugpuin ang mga terorismong gawain mula sa Israel patungo sa Gaza at ngayon sa Red Sea patungo sa Yemen ay labag sa internasyonal na batas, o ito ay ang mga pagsisikap lamang para patibayin ang katatagan sa rehiyon at mailayo ang mundo mula sa paghahasik ng lagim ng anumang grupo para sikilin ang kapayapaan. Ang mga Palestino at mamamayan ng Yemen ay batid ko na mas higit na nakararami ang naghahangad ng kapayapaan sa bansang kanilang tinubuan. Sa makatuwid, maging sila ay biktima ng dahil sa mga gawaing terorismo ng ilang grupo. Ano man ang iniisip mo, sabi ka kung marinig ang inyong komento. Hanggang sa muli, El Profesor.